Patron. Okay. So, good evening sa lahat. So, narito kami para mag-share tungkol sa millennium. So, the millennial reign of Jesus Christ. So, the reign of Jesus Christ and His wife. Pero before yon, magbibigay muna tayo ng background. Ano ba yung millennium? So, ang millennium ay 1,000 years. Okay, let's read in Revelation chapter. Okay. Okay, basahin muna natin sa Revelation. Okay, so I hope na meron kayong Bible dyan sa inyo pong bahay. So, basahin natin yung Revelation 20, o 20 verse 4 muna tayo. Okay? Dito muna tayo sa dami palang verses, no? Okay, so verses 20 verse 2 muna. Okay, basa, Sister Ann. Revelation 20 verse 2, and he laid hold of the dragon, that old serpent, which is devil, and the Satan, and Satan, and bound him. It is 1,000 years. So, dito, after ng tribulation, after ng World War III, so magkakaroon po ng Armageddon, yan yung World War III. Then after that, magkakaroon ng cleansing of the temple. And mababasa yan dun sa Matthew 25 din, yung separation of goat and sheep. No? And after that, Satan will be bound for 1,000 years. That is the millennial reign of Christ. Okay? So, ito yung verse, sabi dito, ibabound daw si Satan for 1,000 years. Okay? So, verse 3, tingnan mo po, sa verse 3. Revelation 20 verse 3. And cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nation no more till the 1,000 years should be fulfilled, and after that he must be loosed or little season. So, sabi dito, till the 1,000 years. Okay? So, yun po yung mga keyword niyan. Okay? Sa verse 4 naman, ako na yung babasa. Okay? Sabi dito, I saw thrones, and they sat upon them, and the judgment was given unto them, and I saw the souls of them were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads and of their hands, and they live and reign with Christ 1,000 years. Okay? So, makita natin yan. That is the millennial reign of Christ. Okay, Revelation chapter 20 verse 5. But the rest of the dead live not again until the 1,000 years are finished. This is the first resurrection. So, binanggit ulit dito, tingnan mo yung pagkabanggit niya, yung doon sa unang, dalawang pagkabanggit, 8,000 years, saka the 1,000 years. Okay? So, yung 8,000 years, it could not specific 1,000 years. Pero pagka binanggit yung the 1,000 years, that is 1,000 years. Okay? So, verse 6, I will read the verse. Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection, on such the second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. So may pinag-uusapan dito na reigning of Christ, no? With 8,000 years, no? Binanggit yan. Another verse pa, sabi sa Revelation 20 verse 7, when the 1,000 years are expired, Satan will be loosed out of this prison. So after 1,000 years, nakalagay doon the 1,000 years. So 1,000, no? Okay, so ano po ba yan? So ito po yung millennial reign of Christ. Pwede nating basahin pa yung ano bang gagawin sa millennium, no? After the tribulation, after the cleansing of the temple, the separation of the goat and sheep, sino ba ang papasok sa millennium? Sinong mga citizen ba ang meron sa millennium? Okay? So basahin lang natin yung Matthew, no? Hanapin natin diyan yung sheep and goat, no? Okay, if you have your Bible po mga kapatid, pwede nyo pong
hanapin din yan, no? Dito po sa verse 34, no? If you have your Bible, sabi niya, 32 muna, sorry. 31, sabi dito, when the Son of Man shall come in His glory, and the holy angels with Him, then shall He sat upon the throne of His glory. Iba po yung throne of His glory, doon sa mismong trono, kung saan nakaupo ang Ama, na yun din yung inuupuan niya. Bakit? Saan po yan? Sa verse 32, sabi niya, and before him shall be gathered all nations, tingnan niyo po ito, and He shall separate them one from another, as a shepherd divided his sheep from the goats. So, yung sheep and goat, gather together at isi-separate yun ng Panginoon. So, ibig sabihin pala, Sister Ann, pagka nasa tribulation na, hindi pala lahat mamamatay. No? Saan patunay yan? Na hindi lahat mamamatay. No? Okay. Basahin natin yung verse na sa Old Testament, no? Okay. So, ito po yung talata sa Isaiah chapter 24, verse 6. Tagalog natin basahin, Tagalog. Okay, hanapin natin yung Tagalog. Okay, sa Tagalog. Diyan, if you have your Bible sa Tagalog, Sister Ann, basahin natin yung Isaiah 20, anong verse yung binanggit ko kanina? 24, verse 6, no? Bababasa po natin yan. So, basahin po natin. Okay, 24, verse 6. Mahalaga po ito, mga kapatid, dahil kailangan po nating malaman, kasi kung tayo ay pupunta sa millennium, hindi natin alam kung sino yung citizen doon. No? Tingnan natin, basahin mo, Sister. Kaya't nilamon ng sumpa ang lupa at silang nagsisitahan doon ay nangangasugpong ang salarin. Kaya't ang mga nananahan sa lupa ay nangasunog at nangagilan ang mga tao. So, may mga natirang tao. Yung sunog dyan, yan yung tribulation. Yan yung when Christ was bumababa dito sa lupa para makipaglaban doon sa mga bansa. No? Ngayon, katunayan na yung sheep and goat, yan po yung mga natirang tao. Sabi ng iba is, wala daw matitira. Aapakan daw sa mga talampakan yung mga abo. Mali. Ang nakasulat sa Biblia, hindi lahat mamamatay, kundi mayroong matitira, yan yung mga sheep and goat. Okay, balikan natin yung yung verse natin kanina, no? Okay, so balikan natin. Matthew 25 verse 31. Okay, verse 33. Sige, verse 33. Okay. Verse 33. Pakibasa. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapat sa kaliwa ang mga kambing. So, pinag-separate niya dito yung dalawang uri ng tao. So, yung sheep, yan yung mabait eh. Yan yung hindi nanunuwag, yan yung hindi matigas ang ulo. Pero yung goat, yan po yung nanunuwag, yan yung nagagalit, yan yung nagmumurmur pagka inuutusan. No? So, mahalaga yan na makita natin kasi mayroong millennium, pagdating sa millennium, hindi papasok ang mga matitigas ang ulo. O, ngayon panahon natin ngayon. Kung mayroon tayong anak na matigas ang ulo, mayroon tayong asawang matigas ang ulo, hindi po papasok sa millennium. O? Bakit? Meron kasi si Kristong ilalagay na batayan para makapasok ka doon sa millennium. Ito yung sabi niya. Verse 34. Kung magkagayoy, sasabihin ng hari sa kanilang kanan, magsiparito kayo mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat ng itatag ang sanlibutan. So yung pagmamana doon sa kingdom na ipinipare from the foundation of the world, para doon sa mga sheep yan. Yan yung mga maaamo, yan yung mga taong hindi reklamador, yung taong mabait, no? Marunong sumunod. Sino sila? Ito yun sila sa verse 35. Sabi niya dito, for I was hungered and you gave me meat.
I was thirsty, and you gave me drink. I was stranger, and you took me in. Naked, verse 36, naked, and ye clothed me. I was sick, and ye visited me. I was in prison, and ye came unto me. Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungered, and fed thee, or thirsty, and gave thee drink? So, tinanong siya ng mga righteous, that is the sheep group. Panginoon, kailan ka namin pinakain? Kailan ka namin pinainom? Kailan ka namin dinamitan? Sa 38, verse 38. Read verse 38. At kailan ka naming nakita ang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka ubat at pinaramtan? So dito, no? Magtataka ka. Sabi niya, Panginoon, kailan ka namin kailan ka naging ibang tao sa amin na pinatuloy ka namin? Sa verse 40, ito yung sagot ng Panginoon. At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, yung inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito ay sa akin ninyo ginawa. So sino yung ginawa ng mabuti ng mga sheep group? Yun yung bride. That is the friends of the bride. So yung bride ngayon na makakasama dun sa wedding supper of the Lamb, yung ginawa ng mga sheep group ng mabuti, yan sila po yung masasama doon. No? Kapag gumawa ka ng mabuti doon sa bride of Christ, makakasama ka doon sa sheep group. Oh, anong gagawin naman niya doon sa mga goat? Verse 41. Kung magkagayay, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan, na hinahanda sa dyablo at sa kanyang mga. So, anong gagawin doon sa mga sheep group, sa mga goat? Ang gagawin po sa kanila, itatapon sa lake of fire. So, bakit? Sila po ay may maruming puso, matigas ang ulo. No? So, dito sa kalagayan ito, na ipakita natin sino yung citizen ng millennium. Kailan yung magaganap yan? Sino yung citizen ng millennium? Ngayon, bukod pa doon sa sheep group, sino pa yung mga nandoon? Ito po, basahin po natin. Revelation chapter 2, verse, pakihanap mo yung verse, Sister Ann, verse 27. 26 muna, sorry. 26, 27. Okay? So, para makita natin at makita ng ibang mga nanonood, sino ang citizen dyan bukod dun sa sheep group? Verse 26, at ang magtagumpay at tumupad ng aking mga gawa hanggang sa katapusan ay bibigyan ko ng kapamahalaan sa mga bansa. At sila ay paghaharian niya sa pamagitan ng isang panghampas na bakal, gaya ng pagkadurog ng mga sisid ng lupa, at magpapalayo, gaya naman ng tinanggap ko sa akin. So, ang Panginoon, tinanggap niya yung kapamahalaan na magkakaroon siya ng kapamahalaan sa mga bansa ay tatanggapin din ng mga magtatagumpay. Excuse me. Ngayon, sino po yung mga magtatagumpay? Sister Ann, sino yung mga magtatagumpay? Yung Bereans, yung bride, no? Sila yung bride of Christ na Berean, yan yung magtatagumpay. Sino po? Yan yung masunurin sa mensahe. Yan yung masunurin na sumusunod dun sa mensahe. Pagka ikaw po ay matigas ang ulo, hindi ka kasama dun. Bakit? Mayroong sinabi dito, mayroong panghampas na bakal. Kapag ka hindi sumunod ng tao doon, very authoritative si Kristo doon. Yung kanyang pagiging king, that is being the son of David, doon niya ipoportray, imamanifest ang pagiging son of David. Bakit? He is a king. No? Ano naman tayo? We are the priest of the Most High God during the time sa panahon na yun. The bride. Okay? So, doon yung citizen, yung bride, siyempre kasama doon yung Old Testament. So, that is the Old Testament saints and New Testament saints. At siyempre, Tribulation saints. Kasama din yung sheep group. Okay? So, doon sa millennial reign, ano bang kalagayan? No? Doon ba ay parang sobrang higpit? No? Siyempre mahigpit.
Dahil hindi papasok doon yung masama. Okay, tingnan natin yung ano ba yung no? Ano bang kalagayan niyan? Basahin natin sa Ezekiel, okay? Ezekiel 43:13. Okay? Basahin po natin. Ano ba ang ano doon? Ano bang kalagayan ng mga tao doon na citizen? Anong meron doon sa millennium, sa millennial reign of Christ? At ito ang mga sukat ng dambana ayon sa mga siko. Ang siko na pinakasukat ay isang siko at isang lapad Okay, ng kamay. yung Ezekiel 43 na yan yung kung ano yung templo, yung New Jerusalem, no? Okay, punta muna tayo dito sa okay, dito muna tayo sa Isaiah 11 verse 6 and 9. Okay? 11 verse 6 and 9. Okay. At ang lobo ay tatahang kasama ng kordero at ang leopardo ay mahihigang kasiping ng batang kambing. Yes. At ang guya at ang batang leon at ang patabain na magkakasama at papatnubayan sila ng munting bata. So dito sa kalagayang ito, ang millennial kingdom of Christ, hindi na katulad dati. Kung ngayon, hindi mo pwede pagsamahin yung sabi dito, yung lobo at yung kordero. Pag pinagsama mo ngayon yun, magkakainin nung lobo yung kordero eh. At yung leopardo, sabi doon, ihigang kasiping ng batang kambing. Tapos pag binasa mo doon sa verse hanggang verse 9, yung yung baby papasok doon sa lungga ng ahas. Subukan mong gawin yan ngayon. No? Hindi yan pwede mangyari. Pero sa millennial reign of Christ, iba na yung ambience, iba na yung aura. Ibinalik ng Panginoon yung bago. No? Pagka binasa po ninyo yung Isaiah, no? Basahin natin yung new heaven and new earth. Okay. So, basahin natin. Sabi dito sa Isaiah verse, pakibasa, Sister Ann? 65 verse 17. I create new heavens and new earth, and the former shall not be remembered, nor come into mind. So, malinaw po yun. Ang millennial reign of Christ is the new heaven and new earth. Part ng new heaven. Because new heaven and new earth, dahil nawala na yung luma. No? So, yung parerekomay, no? Yung na-change, no? Yung dati, anong klaseng change? It's regenerated. No? Hindi po yan dahil naglalang ulit ng panibagong earth, kundi yan po ay may regeneration. No? Hindi po yan recreation. Okay? So, nabanggit na natin kung anong kalagayan. So, doon may katiwasayan, may peace, may safety doon. Kahit yung bata pumasok doon sa lungga ng ahas, hindi siya mamamatay. Oh? So, mga kaibigan, sa millennium, 1,000 taon ng Panginoon, ng paghahari niya, ito po ay napakaayos, napakaganda. No? Sa kalagayan po na yan. At dito po tingnan nyo po, doon sa Revelation 21 verse 1, Sister Ann. And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. So, yung new heaven and new earth, hindi po yan, because new is created again, no? Yung ibig sabihin po ng new, sa Greek word ay parerekomai. Ang ibig sabihin po nito ay yung dating kalagayan ay nabago, o ibig sabihin na linis, na regenerate, na cleanse, no? Parang yan po yan doon sinabi doon sa Korinto na kung sino man ang nasa Panginoong Jesucristo ay siya na po ay bagong nilalang. Hindi po siya bagong nilalang na sa aspeto na siya po ay muling nilalang, kundi nabago po siya at nalinis siya. So sa millennium, ang kalagayan po, yun po ay regenerate. Hindi na po katulad sa panahon natin. Kung dati, sa panahon natin ay may maglakad ka dyan ay baka saksakin ka, o baka hold upin ka, o baka repin ka. Sa panahon po doon, wala na pong ganun. Basahin po natin doon sa Revelation. Ito po, 21 verse 4. Ito po.
Basahin And natin. God shall Sa watch Tagalog, over Sister you Ann, sa Tagalog, Yes. maganda yung Ito, Tagalog. tingnan natin ito. 21 verse 4, no? Ito po yung Revelation napakaganda 21, po na dapat po natin 21:4. makita sa millennium. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Wala na pong kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati. Wala din pong dalamhati. Unang panambitan Kahit man. pananambitan, yung Unang regrets. hirap pa man. Unang pain. Ang mga bagay ng una ay naparang. So nawala na po yun. Kung ano yung aura ng earth ngayon, mawawala po yan sa millennium. Sa millennial reign of Christ. Kailan po mangyayari yan? Pagkatapos po ng tribulation period, papasok po doon yung judgment of nation, then sunod po na po yung millennium. So salamat po mga kapatid sa inyo pong panonood at pakikinig ng kaunting Bible study namin. Nawa po ay na kapaglingkod kami kahit papano, at sa mga manonood nitong video na to, nawa po ito po ay maging kalakasan sa inyo at maging part ng inyong pong pag-aaral ng mga salita ng Diyos. God bless po sa inyo at magandang gabi. Ako po si Pastor Ferdy and Sister Ann. God bless po and mabuhay po kayong lahat.